nakikita mo sila, wala sila magawa, parang hangin ka lang. Iba na mo. Magka, ano na, magka na. Ang problema, sabi niya, bantayin pa mo, oras, saan ka pumunta? Kung gumawa ka masama, iba ang mundot mo. Pupuntahan mo. Kung gumawa ka mabuti, bumalik ka sa dati mo tahanan. Tama, hindi. Maraming question yan. Lahat, walang problema yan. Kung ang lahat yan, sabi ng Ama, ang lahat yan ng bagay at isipin. Ang buhay at patay ay problema pa rin. Kung di ka kumila, wala kang kakainin. Dapat sa tanong problema, kung ano man ang bagay at gawin mo na. Natural lang yan, parte buhay yan. Pag-iwas ka, isipin mo. Ay, kung pagod ka, salamat Ama, pahinga na ako. Ama, samahan mo ako. At mayroon tayong pagkain. Ama, kumain tayo. At makanito pagkain ito. Paray. Lahat ng bagay ko. Kung di dahil kayo Ama, kalis sa pagkain. Hindi sa inyo, walang bagay sa akin. Kung di ang nakita sa inyo. Ito yung pag-ibig. Kung walang problema. Pag nagpo-problema tayo, gumagawa ng problema. Dahil natural na dahil. Dahil kung magpo-problema ka, mangiras ka. Tamad ka. Dahil ayaw mo tanim. Ayaw mo, iniisip mo. Parang inupan yan, malaki yan, mahirap yan. Ay dahil, hindi nagtatanim. Hindi niya yung mga pagod niya. Doon ka, marami siyang tanim mo. Pwede nga, wala, mangiras ka talaga. Dahil lang lahat, walang problema, ikaw lang ang gumagawa ng problema. Lahat tayo, ako nagbuwala, ay freedom, laya ka, gumawa ka ng gusto mo. Kung gusto mo ay marami kang gulay, tanim ka, huwag mo agad-agad at makiagad. Hintay mo, huwag mo asahan, baliwalay mata, bibig na bibig, mamayang maramdaman mo, pwede na na. Kung isipin mo, matagal yun. Mahirap ang mabintay. Oo, huwag mo isipin yun. Punta ka na naman sa kabila. Hanggang pag-ikot-ikot mo, ay, magbunga na. Dahil sabi na, huwag mo asahan siya ay biglang palakihin. Dahil baka makipilitan, mamaya, maging maliit siya. Dapat, pabayaan mo na pabayaan hanggang lumaki siya. Dahil huwag mo siya. Dahil hawak-hawak ka, baka malangkat siya. Masarap na yung walang abuno. Natural, limang noon, inusukan lang, masasarap. Chemical na lahat. Ang katawan natin, chemical na rin. Marami nagkakasakit ako. Pero totoo po yung Ama yung sinabi nila noon na ano namin, nung unang nagturo sa amin na material na tatagayin na rin na. Sabi daw nila Ama, kayo ang pumapatay at lumalasin sa sarili ko. Kasi may chemical yung ano, at unti-unting namamatay na nakikita ng mga tao yung maliit na maliliit na insekto. Pero kayo na malalaking insekto, matagal mapatay na pero kayo rin ang gumawa ng kamatayan yun. Eh, sabi mo mga lalaki, may mapunta. Hindi niya alam, pakainin niya. Siya papatay sa sarili niya. Then, malaking tubo, malaking tubo, pagdating sa hospital, maraming babayaran ka. Dahil gumawa mo niya sa sarili. Nakulis ko kasi ngayon, yung sinabi nila Hindi tama yung sinabi nila na mawala man ako, may tao. Totoo. Tuloy-tuloy yung bida. Sana po, yung namin ko dito, Ama, kasi ay, lagi ako nandito. mga pagsubok. Huwag mo isipin ang pagsubok, natural lang yan. Isipin mo, kasama mo sila. Ang pagsubok, nandyan lang yan. Iwasan mo. Kaya mo yan, sabi nga, huwag mo siyang pansinin, ako ang pansinin mo. Huwag kang lumingon, baka magkakumali ka, baka ibang lumingon. Lingon, saka, makatitigas ka, kaya kung lumingon mo. Ang ginagawa, hindi na bumalik. Siya lang ang lulingunan mo. Dahil siya ka na lumingon, kung ito ay. Oo, nagagawa ka pa ng kasalanan. Maraming ba kaya tayo sa tubig malamig yan.
Masaya na ako. Hindi ka na nagluluto ba kung kakain? Buto ito may mineral din tanuman. Maganda ang bagay yan. Nandito. Kami lang dito, ama, magkakapatid. Mabuti hindi ko dinalimbas ko. Kalapati. Kala ko yung bato, mata. Kala ko yung puso. Ano siya? Kaya ako ganito ang napapala mo lang kailangan pag-isapan ng wala natin Kasi dugtong-dugtong yan. Ay, tulad niya, yung si Cristo. Nakasabi na yan. Nagkatrabo yan. Iwan niya. Kinausap siya ng Diyos. Palit muna kayo. Uli. Kapatotoo, bago ka muna yung pumunta dito. Bago pumunta sa dito sa akin. Anong yung simulain? Katasabihan siya. Di ba? Pero kung ba may tasdad din siya, ilan mo pala may luluto. Ilan mo na, ah. Ay, ba ang simula? Ang simula ito kasi. Kaya ano yun, din bago pa ako napagpag sa kanya kami. Pagkita na po sa akin ng Panginoon ko. Nasa isabila po rin natin. Naayos ko pa sa mga. Kasi po, biglaan po akong tinadala ang Diyos sa kanila. Pero kung wala akong balak nun kasi yung mga kapinsan ko, kapaporin na video. Tapos sa kanila, walang mangyayari sa buhay nyo kung dito lang kayo sa Pilipinas. Tapos sa kanila may oportunidad na punta ng ibang bansa. Ibang bansa kanila dito. Kasi dito, lagi tayo sa alak. Wala po rin mga dito. Ayun po yun po kumbaga. Kaya, nauna siya nag-apply. Tapos ako naman po, walang balak. Bigla-bigla na lang. Nainutusan dari mulai sa Bila, pinapunta ko ako ng Manila para pipirma ko ako ng kontrata about business. Kaya nandito ko kami dati. Kaya kami mga kami sa Bila, sa Manila. Kaya yung business ko, kailangan ko isa, kailangan ko yung pirma ko sa Bila. Pupunta ko ako ng Manila para pumirma. Pagkatapos po nung pumirma, tumawag yung mama ko, sabi niya, "Nak, yung kalabaw mo, kawawa na. Wala na nagpapaskil." Sabi ko mama ko. Sabi ko, dyan si Papa, nandiyan na lang yung kapatid. Sabi nila, pero wala pa rin. Wala siya, papayaan mo. Tapos ngayon, hinta nyo na. Yan yung, sige. Tapos yung pagkasabi ko nyo, bigla-bigla rin kung pinabili sa akin, apply ka na, apply ka na. Kaya nag-apply po ako. Pinita po yung kalabaw ko, kasi ayaw ko po yung mawala dahil bata pa po ako nung nalaga ko na po yun. Opo, kaya yung kalabaw, bininta po, yun po yung pinanggastos ko, pumunta po. Pinapunta ko pa abroad ko. Bali, nasa proseso na po ng ginagawa, nagpakita na po siya. Sabi ko sa kanya, Lord, sabi ko, nabigyan mo ako ng pangalawang buhay. At ang pangalawang buhay ko na to, Lord, sabi ko ay, hindi ko na sasayangin pa. Ibigay mo na ito pangalawang buhay ko, ibigay ko na rin sa iyo. At maglilingkod ako, saan man ako mapatpat, saan man ako pumunta, sabi ko, susunod ako sa iyo. Bali, yun po yun, bigla pa ako napunta. Nasa abroad na po ako, palagi na rin po sila nagpapatid. Maging ang Diyos Ama, ina, anak, nagpapakita rin po sila sa akin, tumawag po sila sa bago. Pero pag nagpupinto po ako sa kasamaan ko, kasi ba't iba pong lahi, sabi nila, napapaloy ka na, brother. Kung anong nakikita mo. Yun po yung nangyayari sa akin. Tama po. Tapos akin wala din pa akong kalaman noon sa salita. Wala pa akong alam kasi ang alam ko, puro ako bisyo. Yung mga nakikita niyo dyan sa gilid ng kalsada na nag-ahamon. Ayan, sumisigaw. Ganyan po ako noon. So, yung laging sinisigaw yung buti ng alas. Yun po yung bawat bagay sa akin yung nakaraan ko. Nalito po. Yung nasa abot na po ako, tuloy-tuloy po sila nung sabi ko nga, Lord, ako karapat dapat.
Mamigil. Oo, mamigil talaga. Oo. Ngayon, amay ko. Meron na. Oo. Sama ng Panginoon. Mamigil noon, yan yung nagpadala kaya mamigil, ayun nakasama ko na yun. Yun po yun, kumbaga. Tapos nung patapos na po yung kontrata ko sa ibang bansa, para iksiyan na lang po natin. Nung panapos na po yung kontrata ko sa ibang bansa, sabi sa akin, huwag ka munang umuwi, mag-extend ka. Sabi ko sa akin, sabi ko lang sa kanila. Sige po. Pag-usap namin ng madaling araw, kinumagahan po, nandiyan na po yung kontrata ko kagad yung ibigay ko. Napipirma na agad ng kontrata. Kaya pumirma po ako. At nagkapos ko ng kapirma, basta tawag sana ako ng pamilya ko dito sa Pilipinas para malaman po nila na hindi pa ako uwi. Pero sabi sa akin ni Lord, kung gusto mong maging alagat ko, sabi niya, hindi mo na kailangan pa magpaalam sa kanila. Yan po yung sinabi ko sa akin. Kaya hindi pa ako tumawag ko sa kapatid ko, magulang ko dito sa Pilipinas, hindi ko sila tumawag. Hanggang sinabi nila sa akin, nung palaot na kami, linggo ng gabi, tapos Lunes, alis na kami, papunta ng Australia, India, nasa Taiwan pa ako na nakatawag. Ang sabi sa akin, mag-load ka ng isang daan, 150. Sabi ko sa akin, kaya nag-load pa ako ng 150. Pagkulot ko po, sabi sa akin, tumawag ka na sa inyo. Kaya tumawag po ako. Pagkatapos ko nag-load, tumawag po ako. Nagtaka po ako sa amin, kasi sa amin, burol po yan. Yung bahay po namin dito, ito po yung malimbaw yung burol, at ito po yung bahay namin. Nagtaka pa ako may signal. Nakarating na po si Amador kasi sinanap ko. Bigla po may signal. Natawag pa ako sa kanya. Akala po nila nasa Manila na po, tutundin na nila. Magpauwi. Pero yun po nasabi ko pa ako. Sabi ko kay Mama, Anak, saan ka nasa Manila ka na hindi? Dito ako ba sa Conversa? Sabi ko, palaot na ako mabukas. Itapulit ng Australia. Sabi ko sa yun po yun. Sabi ko, anak, umuwi ka man na kahit sa inyo. Sabi ko naman, Ma, huwag kayong mag-alala sa akin. Yung alam nyo na nagawain ko din, sabi ko, hindi ko na ginagawa rin. Pag Martes, sabi ko, umakit ako ng Bible study, Hercules prayer meeting, Biyernes umakit ako ng fellowship. Sabado, umakyat po kami ng mga barko, namamasyal po kami sa iba't ibang lugar para mag-share po kami ng salita. Tapos Linggo, umaga at gabi, sabi ko sa kanya, nasa simbahan pa ako. Sibiling ko pa po. Yung mama ko kasi mahinig na, pero ang pagkakas tapos, yun po yung nangyari. Ayun po, pagkatas na nasa, kali nagpintuhan kami, yung 180 ko po, mabot po na pulang-pulang isang oras, yung usapan po namin. Mula Pilipinas to Taiwan. Katas po no, pali, umawat ako muli. Pero alam ko may darating sa akin na inaantay kong tao para magsusundo sa akin sa ibang bansa. Ayun po yun, paling dumating sa akin, doon yung kasama ni Ama. Doon yung kasama ni Ama na siya tagasulat niya, lahat ng gawin ni Ama yun. Lahat ng pinupunta nila sa kagalista ni Ama. Yan lang po, nakit namin yung tao na yun, balik sa barko. May mga kasama din pa po na may mga gabay. Yung isang kasama ko, tagay Logos, ang gabay niya sina Masator, Fortinet, yun po yung mga gabay niya, di ba? Nakikita rin niya nakakausap. So, yun po yun, gabay niya. Tapos yung isa naman, yung taga ni Baisiha, ang gabay niya yung 4 na angel na cross niya may sus. So sabi nung kasama niya ma, lahat ng gabay ninyo, yuyo ko sa kasama ko. Di, nagkaroon ako ng palaisipan, sabi ko, sino ba yung kasama niya, bakit yuyukuan siya ng lahat? Sabi ko, yung 4 na angel, matatas ang katungkulan nun dahil bantay ng krus yun. Bakit yuyukuan yung kasama niya? Di nag-iisip ako. Sabi ko, dumarating din sa akin sa Gabriel, tapos sa kanila, yuyukuin yung gabay mo sa kasama ko. Sabi ko niya. Tapos yung kasama ko, sabi niya, hindi marunong simulat, hindi rin marunong bumasa. Sabi ko niya. Pero sa akin po, pinagpuklat na po ako ng Biblia. Yung nasa ibang basa. Sabi sa akin, ipali nagbasa po ako ng Biblia. Kaya sakto nung time na sinabi na yung kasama niya, yuyukuan ng lahat. Napaisip ako, sabi ko, hindi na yung tao.
Kasi walang ibang inupan ng mga anghel, kundi ang Diyos. Wala nang iba. Tapos nung sakto nagbasa ko nung nabasa ko yung sa John 14:26, sabi niya doon, sinabi niya, susuguin ng Ama ang banal na Espiritu sa ating pangalan. Siya ang magtuturo ng lahat ng bagay sa inyo at magpapaalala ng aking sinasabi. Hindi siya marunong sumulat at hindi siya marunong bumasa. At nakalagay din po doon, sabi niya, hindi siya kilala ng sanlibutan. Ngunit kilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa sa inyo. Sabi po niya. Yun po yung pinabasa po sa akin sa sulat. Ay yung time na yun, timing naman po, wala po kaming trabaho sa barko. Sabi nung kapitan, magwashi-washi kayo. Sabi niya, mag-brush kami ng barko, lilinisin namin. Kaya yung kasama po niya, Maibin, umagang-umaga, nagpapaupo ko gano'n. Nandito po yung araw na sikat, yung araw na sikat. Hindi ko na binati ng magandang umaga. Hindi diri-diri sa sarapan, sabi ko, brother, yung sinasabi mong nilupa ng lahat, si Ama yun. Tatlong bisis po siyang tumangin. Kaya kumayon mula po ng bansa, kaya pinawi na po ako. Yun po nangyari po sa akin. At sinabi din sa akin ng Panginoong Isus noon, sabi niya, sabihin mo sa mga tao na darating ako. Sabi niya. Kaya sa ibang bansa, nagpursige po ako mag-share ng salita ng Diyos. So, nag-vision po ako talaga doon. Sa mga Muslim, Chinese, Taiwanese, mga Vietnamese, kasama po sila doon. Pero nagtaka po, wala akong alam sa salita nila, pero kusa na lang kung lalabas sa hindi ko po yun. Yun po yung nangyayari po sa akin noon. Kaya kumbaga, maganda pa na maglingkod ka sa Diyos, makikita mo yung siwaga niya. Pinakita ng Diyos yung katakilaan niya sa akin. Diba, kung paano siya pumilos sa isang lingkod niya, basta't mapupunto tayo ng pumilos. So yun po yung nangyari po sa akin. Kaya yun po. Kaya yung usapan po namin ng lupan ko, kung dadagdagan po sana ang sahod ko, kung dadagdagan yung sahod ko na $200, mananatili po sana ako ng sinulit ko na sulit kaya umuwi po. Pag-uwi ko po, yun po yun, nanatili pa po ako sa Maynila. Hindi pa ako direkta na dumating kaya mo. Kasi yung hiling ko kay Lord noon, sabi ko, Lord, gusto ko pag bumaba ka, sabi ko, dahil nalaman ko na nandito sa lupa. Gusto ko malaman ko anong oras, araw at taon. Gusto ko malaman. So, pwede. Ano rin po yung, ito po yung nangyari. Pero bago po yun, meron pa pong tanda muna binigay sa akin. Bago ako ang sa picture po sa cellphone ko po, may picture po doon po. May balbas po siya ganito. Habang po, ginisip po sa akin na madaling araw, nasa barko po. Sabi niya, nakisip. Pagtingin ko, Jesus Christ, sabi ko po, di ba't may picture ako sa cellphone mo? Sabi ko, meron po pa. Kaya mula po silog, pinakita ko po yung picture niya, may balbas, sabi niya sa akin, hindi ganyan yung mukha ko. Kaya mula po sa ikaan, punta po kami doon sa may kainan po sa barko. Tapos pinaupo natin. Habang lang ito. Pag-upong na doon, nandito na po sa gawing kanan ko. Tapos pumunit po siya ng karto. Tapos punit niya ng karto. Yung karton po naging parang papel. Tapos wala pa akong nakita ang panulat niya. Sa kamay, pero biglang may lumabas. At sabi sa akin, binanyan niya po yung papel sa akin. Sabi niya na, yung galpas ko, bilang lang. Bilang. Ibig sabihin, pwede natin bilangin kung ilan. Yun po yung palatanda na binigay sa akin yung balbas ko. So, pagkatapos po niya binigay sa akin yung palatanda ng balbas, yun na po. Naglaan na rin, nalaman ko na yung pagkakakilan sa kanya. Kasi yung pang isang binigay sa akin, yung tungkol kay Propeta Jonas. Sabi niya doon, kung ilang araw at gabi na namalagi si Propeta Jonas sa tiyan ng galina, sabi niya. Yun din yung palatandaan na ibibigay ko sa iyo. Na ang Panginoong Jesucristo, 3 araw at 3 gabi siya mamamalagi. Yung pagkamatay ko ng Panginoong Jesus. Yun po yung binigay ko rin sa akin isang tanda pagkakakilan. Sakto po,
September 27, umuwi na po ako ng Pilipinas. At yung usapan po namin nung kasama ni Ama na sasabay kaming pupunta ng Pangasinan dahil alam ko nandito na si Ama sa Pangasinan. Pero naiwan pa ako sa Manila at ayaw din pa akong pauwi ng Isabela. Sabi sa akin, dito ka lang. Kaya nanatili pa ako ng 15 days po sa Manila. Bali, mag-limang taon na po ako. Tapos yun po yung nangyari doon. Nung nasa Manila po ako, yung kasama niya mo, uwi ng Pangasinan, naiwan pa po yun. Bali, nandun ako, kabado ako. Dahil alam ko yung kasulatan, sabi niya, sa anak ng tao, sabi niya, kung sino mang gumawa ng paglapastangan, sabi niya, ay may kapatawaran, sabi niya. Ngunit sa Espiritu Santo, kung sino mang gumawa sa kanya ng paglapastangan, ay walang kabayaran, walang kapatawaran maging sa buhay na to, at sa kabilang buhay, ay sabi ko, nakakatakot yung pumarap sa kanya. Dahil baka magkasala ko, hindi na niya ako mapatawad. So, yun po yung kasi nakasalat sa kasulatan tungkol sa Espiritu Santo kung gumawa tayo ng paglapastangan ng walang kapatawaran. Ayun po yung kaya kabado ako. Kaya kausap po ang Diyos Ama, sabi ko sa kanya, Lord, gabayan niyo po sa pagsupat ko. Sabi ko sa kanya na hindi ako makagawa ng anumang pagkakasala paglapastangan sa kanya. Sa kanya na maging magkabagod-bugod ako sa kanyang harapan. Hindi ko naman po lang sakto yung biling ko na yun ng 15 days. Sakto nung pabiyahe na kami. Yung pala si Ama, 3 days, 3 nights din po pala siyang pinakyat sa langit. So po, pinakyat ko siya sa langit. Saktong dumating ako kay Ama din, saktong bababa naman siya, pangatlong gabi. Lahat, kaya kasi lahat. Ito yung narapan ko. May ritual, may upan, may sana. Sila sa labas, doon. Nagpupuyat sila, tatlong araw kung gabi din. Kaya kung kaya na, kinarado ng templo, kinarado lahat. Mayroon lang isang babae, dalawang babae lang nagawagay. Hindi mo sila ang kandila ko. May sindi pa. Tumating siya doon, yung gising. Sakto po yun po, pagdating ko po, sakto yung pagbaba po niya na yung hiniling ko po na malalaman ko anong oras, araw at taon. Eksakto po yun, October 13, alas 12 po ng madaling araw 2018. Nakita ko po siya mismo bumaba sa katawan ko. Siya may din po yung bumaba sa akin. Nakita ko po mismo. Eksakto sabi sa akin, oh. Tapos nung nagising na si Ama, nakita ko po mismo sa katawan. Lahat nakatayo. Nagtaka sila sa akin, bakit daw ako lumungkat, bigla lumot sa bahay. Lamay sila doon, tatlong araw, tatlong gabi. Lumot ko ako po sa sunod. Yan ako talong. Katahiga. Kaya siya lahat. Yun po yung nangyari kaya na. Kasi sa ano naman, yung kasaysayan po namin dito, rin namin kung amagaros na tinatawag namin, amagaros na tulong na magaling sa akin. Kasi kung malapit na sila binisan sa katawang material nila, yung pang-sinabi, pero may palatandaan nila na isipin sa inyo. Kaya kung saan namin nakita kayo kaya kami sa Santa Barbara kasi dahil ang nangyari ako yung katauhan ni ako ulo yung ulo nyo dito ako nga ako yung katawan ni Ama Frankie yung buhok yung katawan ni Ama Karulang ko ulit pa yung walang pinag-araw yun kaya yung kasabi nila nabibigyan nyo ang sabi nila andito kayo sahay yung babae kaya umiyak kami noon sa Santa Barbara namin nang nandoon po kayo nakita po namin kayo Doon nga sa Bulacan. andito na yung mga tatlong Hindi sila kilala. sabihan Yung sa Bulacan, hindi kilala. Mga kapatid na, lumalapit sila sa akin. Nagmamahal sila. Bakit kilala niyo ba ako? Sabi ko, opo.
Atau kamu Napatawad pa ako ay parang sa sanang ko. ay walang naman dahil ang lahat ng bagay. Tapos pumunta pa natin sa Bakit ang mga bagay na sinasabi? Ano yung ibig pinagbuhatan na ito? nasa pala siya kaya super siniwalaan niya parang ganun tayo. Tapos nung hindi nagbutak-butak ko kasi magkapatid na kami sa kayo. Sa dito naman sa pamanugan. Yung mga palatutan na doon namin nakita kasi hawak-hawak na ako pinakain namin. Kaya nung nakita wala yung matatakarang nawalan kami. Alam mo yung Nawalan kami ng Nawalan ng Dapat paa. kami na ang nga ipagana. Tugbal kayo. alam mo 1961 ako ay bumaba sa galing. Doon sa amin na. Ngayon 61 ko na. 1961 ko bumaba 61 ko na. 587. Ngayon, 2023, 7 pa rin. 223, 7 pa rin. Puro number God. Siya nang sisimbolo siya. At ayos ng mga tao. Dahil noon, 6, 2022, 6, nag-ahari ang mga dilim. Ngayon, mag-ahari ng 7 number God. Pero, minsan dito ako lumalakas. Lahat, buong akularyo, buong Pangasinan, iniikot ko na yan lahat. Maraming matatanda sila sa ganda nilang gawin. Pati nakapunta siguro kayo na 2007 naglalakad na ako dito ang katilan. 2007. Hanggang nakapunta na po sa mga tarong. Doon si Mariano, malakas ang si Mariano. May siya gusto na siya. Marami siyang libro, malaki, maliit, pinakamaliit, at meron siya isang yung galing planeta, spaceship, sa baso, gumagalaw-galaw. Lahat yan. Una-una, ganito siya, dyan, nandiyan kami, ginagano niya, bawat isa. Alakay. Ano pa kiramdam mo siya, ginagano ako. May umami, malakas sa power niya. Hanggang lahat yan, ano, ilang kami, tipo kami pumunta doon. Ginawa niya rin sa akin, ano, meron, wala, sabi ko. Pag ganun, meron, wala. Pag ganun niya, bumagsak niya. Ang magpatawad, sabi niya, hindi ka nang pagkilala. O, lahat, ang mga, yung mga pinalagaan niya, tulong niya, niluto niya lahat. Dito muna kayo mamang at tulong. At ilang araw ako, 3 araw ako. Lahat, ang bagay, ang libro niya, nilagay niya lahat sa mesa. Maliit, malaki, sari-sari mo, yung malaki siya. Sabi niya, binuksan ko lahat, binaspasan ko na sa may lahat. Ang haba, tagal. Yun na, ang dahilan, ang sabi ng Juan. Marami pumunta dito, mga kulari, marami dito. Hindi ko nilabas, kayo lang ang nilabas ko, ang mga lingko niya. Kaya rin naman sila pag sinabi ng malakang ngayon, nasasagot yung mga sinabi. Kasi sabi nila sa amin, may darating, kung hindi man kami mawala ng lupang material ang katawan namin lupa, sabi nila, mayroon at darating kasi ang plano, hindi bigyan. Sorry. Tuloy-tuloy yan. Hanggang tuloy-tuloy na hanggang tuloy na wala. Kasi ang tao lang ang nagbaha. Yeah, dalang tao buto. Kunting bagay, magdamdamin. Kunting anong ang narinig di maganda, madamdamin. Ang Diyos di marunong magdamdam. Kung spiritual ka, pabayaan mo yan. Naligaw ka lang ng landas. Naligaw ka lang ng bilang sa isa. Kung marunong ka mag-isama, kung ikaw naman, sinimti mo yan, wala ka nang iba sa kanya. Parehas na rin kayo. Wala na Kung mag-ibig. minsan, yung sinabi na minsan parang dami nakakanaan ka. Natawag. Oh, dahil huwag dapat yun. Kung tayo ay isang nalilibig sa Diyos, sa Espiritu, kailangan natin panggapin natin, lalo tayo magbaba. Ang Diyos nang bahalang sa atin. Gagawa ng paraan, gagawa ng tao yan, para ikaw ay nakataas.
pag-asahan at kayo ay mababa. Maraming bagay, maraming paraan ang Diyos gagawa kayo. Paraan din para kumakas. Maraming dahilan. Paano ang ginagawa sa'yo? Nilalait ka. May dahilan binigay ng Diyos sa'yo hanggang saan ka. Ikaw ba totoo para sa akin? Ikaw ba? Ang tao yan ay gusto mo gumanti. Kung gumanti ka doon sa Kanya, wala ka ng iba sa Kanya. Parehas na rin kayo. Paano hindi marunong magpunta? Dahil ito ang mundo natin kasi magulo dahil hindi tayo marunong magbigay. Naglulungkot tayo sa Diyos. Kapag bilang oras ay may narinig hindi maganda, mga iba yan ha, hindi lahat. Katapos, nagdamdam. O, pagdamdam ko, bakit ganun sinabi sa akin? Bakit ganito? Bakit? Yun lang kasi yung hangin ng asar. Inasar ka lang, ipaasar ka naman. Ibig sabihin, hindi ka marunong magpunta. Mataas ang side mo, mataas ang iyong hangin. Pagkumbaba ka para itataas. Susuko. Kung walang subok, wala. Yung pinag-aralan natin, kaya natin panibigay. Yeah. Kaya natin ang pagbaba. Pagkumbaba. Pagdating ng oras, hindi pa lang. Bakit ako nilalay? Kung ikaw talagang naglilingkod sa Kanya, okay lang yan. Bayaran mo na lang, pahala na siguro. Mabuhin ka na lang. Okay lang. Dahil, ito, ikaw ay damdamin mo. Lalong may virus sa katawan mo, mayroon virus sa isip mo. Dahil, bawat matulog siyang naalala mo. Dapat ikaw, kung tulog, virus ka na rin. Ikaw mo na lang, yung lahat ng bagay, i-release mo na lang lahat, mag-release mo na lang. Ilan yung may pumat ko? Yung gulo lang ang isip niya. Walang tayo makisang Diyos, marunong patawad tayo pa. Ha? Bakit ang Diyos? Marunong patawad tayo pa. Dapat natin, marunong tayo patawad. Kung matibay tayo sa matibay, kung tayo ay sumunod sa Kanya. Kung di tayo sumunod sa Kanya, walang katibayan. Dahil ikaw at saka siya ay iisa. Dahil ang hindi wala sa magkumbaba ang bawat isa sa inyo. Dapat tayo mayroon magkumbaba para tayo ay dire-diretso patungan. Tuloy-tuloy pa sa patungan. Yung sabi nila, ako to, sabi nila daw ako tayo nagsabi ko sa amin. Kung nakita niya ang sarili niya, kung gagawa din ako ang mas matimbang. Ikaw at ako ay isa. Kung ikaw ay hindi mo ginampangan ang iyong kabutihan, iba ang mukha mo. Si Lucifer, yun ang gusto, laban. Ikaw ako, magkumbaba ka. Ako at ikaw ay isa. Dahil parehas ang ugali mo, ang ugali ko, ang magbigayan at marunong patawad. Dahil lahat yan, ang marunong magkumbaba. Siya, ako at ako. Sila, yung pang sinabi ni yung mga matatanda yung ako. Kaya, dalawang matanda ang Dalawang Diyos natin. Diyos masama at Diyos mabuti. Ang Diyos na masama, galing sa Diyos yun. Naging traitor lang siya. Mas maigit pala siya sa kanyang Diyos. Gusto sa Diyos-Diyosan ang si Lucifer. Lahat lang ng lahat lang ng sinabi nyo. Sinabi nila muna na ulit ko. Yes. So, kasi mangyayari ay mangyayari. Hindi talaga na naawalan kasi pinagkama. Hindi na. Pero ang sabi nila babalik. Basta ituloy-tuloy na babalik kami. Noon, ngayon, at sa darating kami pa. Siya pa rin. Noon at ngayon at kailanman ay siya pa rin. Ang babalik ng noon ay siya. Noon, baston ngayon, balik, baston. Balik, mahabang buhok. Ha? Kaya yung kwento ni, anong pangalan ni brother? Yes. Modesto. 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 Kaya si brother Modesto noon na sinabi niya, ang kasama ko noon, sila pa rin ang kayo. Kasi ang pinauling matagtagwanan niya ang Eden. Ayan, Eden, hindi. Okay, nasuda kayo kasi. Tama ba? Nauna ko. Para bago. Kasi lahat ng kasama ko, iba-ibang lugar. May sa Manila na. Pera, Tagapagyo. Sari-sari. Iba-ibang lugar. At nandito. Ito nila po kasama. Sila rin ang mga kasaysayan at ano. Ay lahat ang mga tanong nila sagot ko sila. Dahil sabi ko, walang iba. Siya at ako at kayo ay di isa.
ang mga pinili. Walang mahirap. Kastura, mayaman ka, masamang ugali mo, mahirap ka rin. Mahirap ka makisama ang mga tao sa iyo. Ikaw, kahit mahirap tayo, at mayaman tayo, mahirap tayo sa pera, mayaman tayo sa ugali. Pagkabang mamahal, puso pag-ibig. Yeah, ang lahat yan, sabi ng mama, ang lahat yan, huwag mong isipin ng hirap. Tinakda ko yan. Kung lahat kayo mayaman, wala na magtatanim, wala na magsihir, wala na maglilinis, mayaman na kayo, marumi ng mundo ninyo, gutom na kayo, dahil mayaman pala kayo lahat. Tama po yung sinabi sa amin nung ako na hindi nyo makikita ang ama sa mayaman na Hindi. nasa kapagsama siya. At sunan lang siya. Nanagos doon. Hanggang sa magkumbaba pa rin siya. Hanggang bababa pa siya para haununin ang pinakamababa. Ang Diyos ay mababa. Ang sabi nila kasi ang ama na nakasama natin na kabubuhay din. Ano pa, ma? Kaya ako, Wow, naganda pa kayo. Hindi naman po talagang gagawin po tayo. Wow. Dito lang po ang mga bahay namin, no? Sa, magkakapatid, Salam-salam. Maganda. Dali na kayo. Buwan na kayo. O, sige na. Doon, madama natin. Sige po. Kayo. Sige, mga ilan po kasi bahay namin na natin. Wow. Dito lang po kami ama mo. Ito din ang Ano bahay mo, namin dyan. kung wala sila, wala akong kasama. Sila lang kasama ko. Isa kanya sa templo. May kwarto siya, may kwarto ginawa ko doon. May kwarto ko. Kami lang tatlo sa templo. Kaya Dito malaki yung di tinto. ba, ama? Maluwang yung Ha? Isipin mo, ako nagbubog, ako nag-tiles, ako rin nagbubida. Mga bawagan yan, may nagbigay ng halobla. Yung kulungan ng bago yun, inatras ko, nagbega ako. Dahil ang lahat yan, ako na nag-layout. Ako na lang dagdag. Dahil hindi na kumuha ng engineer, hindi na architect. Dahil kabisado ko naman lahat yan. Ang ama naman ano, Tingnan mo, yung test doon, nakita nyo. lahat alam Ano nila. yung kulong yung bato? Bato pa rin. Simula at inipog ko yung bato 2007. Sabi niya, at ihulog ko ng lahat ng kagamitan galing sa langit at maging bato. Ngayon ang bato yan ay ikunin mo bilang oras araw kung ano man ang mangyari sa mundo ninyo dahil ang bato yan magagamit. Mayroon nakatakda yan. Tulad ng mga bato at yung mga sa ating nag-isip. Tulad bato ko, puso. Yung simbolo ninyo ay mata. Nandito po ang mulong nandito po kayo Simbolo ako. ko, kalapate. Puro may Puso, nagdamot puso. Nagsimulo. Dahil ang lahat yan ay tayo. Dahil ang bato ko, may batong tubig doon. Bilang oras na at wala nang may tubig, marumi ng mundo natin. Mahukay lang tayo ng isang badong. Ngayon, ang batong tubig. At sa 2007 at pinulot ko, ngayon doon, sino ba, saan kayo ngayon? Umilos kayo, umilaw kayo. Kung anong ilaw yung bubuksan. Ayun. Anong gagawin? Bato mo sa bubon, kuha ng puso. Bubulan na rin. Yan ang linis. Ang bubuksan. Ako lang ang Diyos ang nakakaalam. pero ang Ang sinisimbolo bato, ang simbolo, ang Diyos, bato. ang sinisimbolo po ako ngayon magpunta kayo dito tapos magpatimbangan ko. Yes! Kaya malapit na sa siguro sabi nila kasi sabi nila yung malapit na darating ang hukom yung judge na pinakamataas. Mangyari. Doon ako pumunta ko sa Bustos, Bulacan. Yung Baba ka na akong- lugar ng pinunong Pastol. Marami yung mga pinunong mga spiritual leader. Marami hanggang Mindanao, yung Pilipinas. Doon ako ay tinanggap nila din ako doon. At least, pagdating doon, at binigyan din ako katungkulan, ang binigay sa akin katungkulan, observa, dahil bakit, sabi niya, pwede ba yung pinaka-head nila, spiritual babae, pwede ba kaya Ama Eden ay bigyan natin ng katungkulan? Pinakamataas doon, may punong pastol na doon. Sabi niya, pwede. Hanggang napaliwanag, nagtanong sa akin, yung isang leader ng NBI,
siya ang sumagot ng tanong, pwede ba ako magsalita? Pwede, sabi niya. Ipasa ko na lang kung ama din. Sabi, Observer si Ama ng salita na. yung si ano yan, yung si Manuel, natulog siya. Hindi ako kilala niya. Sabi ko si Amo Manuel. Wala lang si ano. Kasi ako na kamo na aning namigay na ni Manang Juicy. Doon nagdaman mo. Ito yun, no? Oh. Andito ito ang punong pastor. Ang itong spiritual leader. At ako ang pinaupo. Naging ako ng tanong. Mga leader sila. Nakamalog ako. Hilabas na. Ikaw muna po tayo kasi lumamig na yung ano. Ang ganda doon, ang tanong nila sa akin, yung itong nagtanong sa akin, ito nagtanong, Ama Eden, sabi niya, pwede ba ako magtanong? Pwede. Bakit kami nagkakasundo? Matagal na kami, grupo hindi na nagkasundo. Gusto niyo sumagot? Gusto niyo ako sumagot? Sabi niya, o sige po. Dahil hindi kayo marunong magbigayan. Mataas ang mga pride ang bawat isa sa atin, inyo. Kung dapat at kung leader, ngayon, leader ka at ginuto ka nila at ikaw ay punong pastor, dapat i-respeto ka nila. Dahil kaya na lang, dapat walang pupunta sa inyo, sa iyo, dahil ikaw ay isang leader. Wala rin kwenta mag-leader kami kung mayroon magsagabal sa iyo at mayroon magkatanong sa iyo. Ang leader ay leader, siya lang taga-utos. Dahil yan ang tandaan, leader o leader. Marunong tayo magkumbaba tayo ang mga bagay, gusto mo maging leader sa susunod. Kung yung mga leader hindi maganda gawain at botohan ulit, kayo na rin ang pipili kung sino ang pipiliin ninyo. Siya na naman ang nanalo. Batas ng Diyos, binigyan ka, pinaupo ka. Batas ng tao, pinaupo ka. At yan dapat natin ay katungkulan natin, ihinespeto, igagalang ang leader. Tama, hindi? Kung ito ang lahat, ang leader dapat natin ay i-respect. Bilang oras at ang leader ang nagkamali, bilang oras din. Pagkatapos ang term niya at butuhan ulit, sino naman ang upo ang papalit? Yun! Batas ng tao at batas ng Diyos. At siyang pinaupo at i-respeto natin ulit. Ang leader at leader dapat respeto. Tsaka na lang muna kung ano man ang bagay na ayaw mo sa kanya, huwag mo siyang husgahan. Dahil hindi ka leader, iba ka. Dahil iba ang iyong katungkulan. Hindi ka leader, ikaw ang pinaka-baba. Dahil ang leader ay respect ideal. Yung mga bagay at hirap ito. Malinaw pa sa tuloy. Ako kain muna ako. Ali kayo, hindi kayo kakain, makikisabay na tayo lahat. Tayo na.